Maayong gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. And this very moment, mga kapaglaom, kini ang takna nga atong tagaan o gigayon ang Ginoo sa maong series. Gani mga paglaom, kini ang ikaduha nga series nga panguluhan o gitawag og Jesus Love Revealed. Gani mga paglaom, ubay-ubay na gyud ang mga history nga nagalangkob lamang sa balaang kasulatan nga diri nato mabalaan mga kapaglaom. And that mga kapaglaom, at this very moment usab atong makauban ang atong pastor nga si Michael Alcusero nga magahatag o magabansay sa balaang kasulatan nga diin mga paglaom ato kining matun-an. And also mga paglaom, and we are live karon sa Hope Channel Northern Davao Mission page, in which mga higala atong i-comment ang atong nasabtan ingon man ang pagtimbaya. Kadiin mga kapaglaom, magkahiusa kita sa pagbasa ni ana og kining orasa mga higala, mga kaigsuonan, mga suki namong tigpaminaw, atong tun-an gayud ang balaang kasulatan mahitungod niini. Gani usab mga paglaom, live usab kita og atong pagsibya niining orasa sa 106.8 radyo sa Paglaom nga naglanog-lanog yun ang ato ang radio station niining orasa mga kapaglaom. Subusa mga paglaom, atong ipadayon ang pagpaminaw ug sa pag-share sa ato ang Facebook Live nga kini mahimo kitang kabahin sa paghatag og panahon ni ining maanindot nga series mga kapaglaom. Busa mga kapaglaom, ayaw mughawa og kita mahimo nga makaganti ni ining panalangin nga gihatag sa Ginoo. O karon mga kapaglaom, atong ihatag ang panahon sa matahom nga awit mga higala. Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at sa lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Ang buhay ay italaga, baka pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi,
makamtan mo ang kaligtasan mo. Mayong gabi kanatong tanan mga kapaglaom. Again, sa tanan nato nga mga kapaglaom nga nagapaminaw sa to ang programa, sa to ang series nga Jesus Love Revealed. You are all welcome. Gusto natin nga maabtan sa to ang pagmensahe diha man sa social media, diha man sa to ang mga platforms, or even diha sa to ang Hope Radio, sa AWR Radio mga kapaglaom. Kung asa man ikaw karon, na man ikaw diri sa Mindanao, Visayas, andyan ka ba sa Luzon, or even you are overseas or you are abroad kapaglaom, you are welcome and we are happy. Malipayon kami nga ikaw nakigduyog nakiguban sa to ang series Jesus Love Revealed. Ako kamong gipanimbaya diha tanan mga kapaglaom. Ako usab ginapanimbaya ang tanan nga mga kalumunan diha sa Boston District. Din ako na-assign mga kapaglaom diha sa Boston Church, diha sa Baklinan, Lambog, Kawayanan, Wabangon ug Simulo Church. Ug tanan nga ako mga pamilya diha sa Barangay Kumbugan, ug tanan nga maabtan sa to again sa to ang pagmensahe diri sa to ang mga platforms social media mga kapaglaom. Maayong gabi kanatong tanan. Nini ka gabi una mga kapaglaom, we will be dealing with another topic. Itong unang gabi after our recap mga kapaglaom, our second night, we talk about Jesus' love revealed by taking the scrolls. The other night, we talk about Jesus' love revealed by opening the seals. And this evening, mga kapaglaom, we're talking about the message entitled, Jesus' love revealed by giving us the white robe, mga kapaglaom. But before going further, ikaw ibitahan kapaglaom kung asa man ikaw karon, atong ipiyong atong mga matay, doko atong mga ulo, for a word of prayer. Let us pray. Loving God, this evening will be again having a study in your word, especially in the book of Revelation. I'm praying for the heavenly knowledge and wisdom, and praying, oh God, that the understanding will be all of us, and for us to be able to comprehend and understand the truth in it. Forgive us from all our sins, and accept us as a living sacrifice at thy sight. In Jesus' name we pray. Amen. Now, Jesus' love revealed by giving us the white robe, mga kapaglaom. Our series this whole week is Jesus Love Revealed Season 2. We already have done our Season 1, mga kapaglaom. And if you would love to hear or to study, especially sa Revelation chapter 1, 2, 3, and 4, nadiha ang link sa atong description mga kapaglaom, ug mo direct na sa imuha dito sa to ang first season, Jesus Love Revealed. But this season mga kapaglaom, usag gyapon kayo ka nindot nga mga pagtulunan o pagtuon ang atong ginabuhat sa matag gabi. Again, every night mao ni ato ang ginabutang nga mga sources kung diin asa nagikan ang ato ang mga message. In other words, walay nagikan sa kuha mga paglaom. Nothing came from the speaker. I'm just merely conveying what's already there. Kaya in the book of Ecclesiastes, there is nothing new under the sun, mga kapaglaom. The book of Revelation. The revelation to John. Kinsa ka nag-reveal, mga kapaglaom? Kinsa ka nagparayag? Jesus Christ. So, time for a brief review. Kagabi atong gisgutan, mga kapaglaom, ang pag-open ni Kristo or ni Jesus Christ diha sa seals. After his enthronement, after the transfer of dominion from Satan to him, that was happened, mga kapaglaom, or it happened when Jesus Christ was enthroned or as a king, mga kapaglaom. Nahimo siya nga hari dito sa langit nun nga mga dapit, and all of the living creatures, the elders, the angels, everyone worship him together with the Father, mga kapaglaom. Then, after his enthronement, after the taking of the scroll, pagdawat niya, iyan ang giisa-isa o pag-abri ang mga silyo, yata gikan ang one unit nga 7 seals,
mga kapaglaom. Nagkagabi at ng gisgutan, ang first four seals nga kada abri ni Jesus Christ sa langit, adunay corresponding nga mga panghitabo diri sa kalibutan. The first seal, sige ito mga kapaglaom, white horse, the second red horse, the second, a third one, black horse, and the fourth one, the pale horse mga kapaglaom. Mo na ito ang gisgutan ng gabi. The first four seals was the portrayal of the experience of God's people in history. God uses symbols in ancient language, in the Old Testament language, to communicate with us people. Unfortunately, that language is still available to us today. Muna na kaninot mga kapaglaom. Because though, yes, it's written first century. Tibutang first century na naman ta karon sa 2025. So, nana sa mga almost 2,000 years ago nga kanina sulat mga kapaglaom. So there are things, there are jargon perhaps, or the way they convey message, dako kayo kalainan og kausaban sa tuwa karon mga kapaglaom. Kaya tagahan mo example, kumingon tag selfie. Karon makasabot tag selfie. What about those individual nga natawo tong 1798, 1800s, 1500s, in a medieval period? Ino nimo for example, pwede ta maka-time travel, mingon ta, ay, sir, pwede ko makipag-selfie sa imuha? Sila, what is selfie? Adi sila kasabot mga kapaglaom. Mo na, naagi somewhat kalainan na. But the good thing, again, the language used in the book of Revelation is not foreign to the people of God, especially to a person or a people or a group of individual nga permente gastadi o gatuon diha mga kapaglaom sa pulong sa Ginoo. That is the good thing about this. So, using the Old Testament, we can have a glimpse, or we can have somewhat an understanding of what's going on. Kung sa panghitabo sa tuwang ginabasa, especially diha sa libros pinadayag mga kapaglaom. So, ato nabasa Leviticus chapter 26, naghatag sa tuwag background mga kapaglaom sa picture sa fourth horseman. Anapay usa mga kapaglaom. Ato ta diri sa Ezekiel chapter 14 verse 21. Giyon sa man ni Ezekiel pagpahinumdom ang mga tao diha sa Leviticus 26. Kaya again, Leviticus chapter 26, the context is God sets or nagbutang siya og kaning covenant blessing and covenant curses. When I say covenant blessing, saad sa pagpanalangin sa mga tao nga magapabilin diha sa iyaha. And covenant curses, saad sa pagtunglo ngadto sa mga katawhan nga mosupak diha sa iyaha mga kapaglaom. We will read Ezekiel chapter 14 verse 21. It says, "For thus says the Lord God, how much more it shall be when I send my for severe judgment on Jerusalem, the sword and famine and wild beasts and pestilence to cut off man and beast from it." So giyon sa pagtawag ni Ezekiel mga kapaglaom kining four entities, gitawag niya og my four severe judgment. Upat ka bugat na mga silot mga kapaglaom. This is how Ezekiel called these four entities mga kapaglaom nga atuang nabasa. How about Jeremiah? Jeremiah chapter 15 verse 3, it says, "And I will appoint over them 4 forms of destruction, says the Lord. The sword to slay, the dogs to drag, the birds of heavens, and the beasts of the earth to devour and to destroy." 4 form of destructions or doom. What then are we talking about, mga kapaglaom? The prophets of old in the Old Testament, permente gapahinumdom sa mga katauhan sa Israel kaning upat ka mga entities. Why? Because during this time, the people of Israel was in great apostasy. Pagpasipala sa Ginoo or ang ilang pagkinabuhi, wala na nahiuyon sa Ginoo. Layo na kay sila mga kapaglaom. Sila ang mga binuhatan. So the prophets, the seers, the people of God, the holy people of God, kapalaom, whom God convey His message, they use this people, this prophet, to remind His people, the Israelite, the people of Israel, nga kinahanglan nila hinumduman katong blessings, covenant blessings
and covenant curses, mga kapaglaw. So, kung atong mabasahan ang fourth seal, the pale horse, ang background ay ani mga kapaglaom, mao din ni ay. Mo nang dali ra kayo na gets og nasabtan sa mga katawhan, mga kaigsuunan, mga magtotoo sa panahon ni Juan, kay mao ni perminti nga language ilang perminti ginagamit mga higala mga kapaglaom. What happened when the people of Israel was unfaithful to God? Kung di na sila mahimong matud-anon sa Dios, mga kapaglaom, unsa may mahitabo? They were doomed. They were destroyed. And how were they destroyed, mga kapaglaom? Pinagi sa espada, pinagi sa pagpatay, pinagi sa kagutom, pinagi sa kulang sa pagkaon. And what is the next thing? Mga sakit, pestilences, ug kamatayon, mga kapaglaom. The nations, ang katawan sa Israel, mugamay ang ilang ihap tungod niini nga mga sakit. And what happened next? Mao na moabot dayon ang mga mananap nga bukaon sa ilaha mga kapaglaom. So you see, this is the covenant curses nga nagapanghitabo, mga kapaglaom. And this is the language that the people use or understand during the time of John, mga kapaglaom. The prophets will warn the people that because of their apostasy, in not obeying God, there will be swords, war, famine, pestilence, death, and beasts. And people will know what the prophet was talking about. Okay, again, the people of Israel, they perminti bitaw sila mga kapaglaom makalimot. And perminti sila mubalik sa ilahang mga dili mao nga binuhatan ba. So mga propeta ang gipadala sa Ginoo, perminti gapahinumdum sa mga tao nga mauna. Gani adunay usa ka secular historian mga kapaglaom, sig tawag siya si Dio Cassius. Nagsulat siya og mao ni ang giingon, mga kapaglaom. 580,000 were slain in various rate. Pati daghana, sub 500,000. Rate in battle, and the number of those that perished by famine, disease, and fire was past finding out. Thus, nearly the whole Judea was made desolate, a result which the people had forewarning before war, and many wolves and hyenas rush howling into their cities. So according to this Roman historian, Dio Cassius, mga kapaglaom, nga wala na sayod maski unsa gamay sa Old Testament, he says something while describing the destruction of Palestine in 132 AD. So you see, mga kapaglaom, the way this ancient Roman historian describe what happened, unsa nahitabo sa Israel, mao pod niya ato nabasa, mga kapaglaom. The language that keep on repeating, balik-balik diha, mga kapaglaom, on how God will curse His people when they walk away from Him. Kung ang iyang mga katawhan, mo palayo diha kaniya, mga kapaglaom, mauni ang mahitabo. So same gihapon nga description ni ini nga ancient historian, mga kapaglaom. Sword, famine, disease, wild beasts, just as Ezekiel described, were God's judgment unto the faithful, unfaithful Israel. Those were covenant curses. God is not the one doing this. While God's people are faithful to God, there is God's protection upon them. But when they are unfaithful, the protection will be lifted. So sword, famine, pestilence, and wild beasts will be upon them. So remember this word protection, mga kapaglaom. So when the people of God, during this time, the Israelites, kung sila maglakaw, magkinabuhi, kuyog diha sa Ginoo, mga kapaglaom, proteksyonan sila sa Ginoo. They were protected. Manang no sword, no enemy, no famine, or whatsoever, even wild beasts could harm them. Why? Because God protected them. Ang Ginoo, magapanalipod kanilang mga protekta, magapaglaom mo ng gyud maski unsa nga daotan nga mahitabo sila. But when they walk away from God, stray away from God, do the things that God wanted them not to do, dili unta nila buhaton magapaglaom ilang gibuhat, now the protection was lifted. Tanggalon ang pagprotekta sa Ginoo, mao nang sila magutman, mao na ang mga problema, mao na ang kamatay, mao na because of their wrong choices, mga kapaglaom. Kita ka, kamusta ka kita karon? Unsa ka ato mga choices atong life, mga kapaglaom?
Choices ba ni nga mapaduol ta sa Ginoo nga ato ang madawatan ang iyang protection? Or choices ba ni mga kapaglaom nga makapalayo sa tawa sa Ginoo? Ikaw ra gyud makahimo sa pagtubag ana kapaglaom. Para kita padayon ta karon. When God's people are harmed in that way and in that desperate situation, they turn back to God. God will send judges, prophets, seer, or God will bunalan, spank his children, sometimes like a dad disciplining his child. Isaiah chapter 10 verse 5, it says, "Woe to Assyria, the rod of my anger and staff, in whose my hands is my indignation." Kapag laom, God did not want to destroy His people. Mo ni ang ato ibutang sa una-una kay uban, especially those individuals na gitawag og mga skeptic. Idoduha ang uban, not sure ang uban, wa gyud mituo nga adunay Dios. They were so skeptic nga nganong ang Ginoo mao ni mao na anong brutal man kay mao ni mao na. Igsuon kapag laom, God did not want to destroy His people. Now what is the purpose of covenant curses, mga kapag laom? The purpose of this so that the people will realize their situation and come back to God. But when those enemy will come, they don't want to discipline God's people, but they want to eradicate them. So this covenant curses, mga kapag laom, this is not what God wanted for His people to experience. But because, again, of their wrongdoings, wrong choices in lives, they even chose to do the complete opposite of what God has commanded. And because of that choice, wrong choices, mga kapaglaom, it resulted to grabe kayo nga pagresulta. Nga daghan kay silahan nga matay tungod ni inim kapaglaom. So again, that is not the intention of God. The intention of God is the covenant blessing for all of His people to live with Him, and especially diha siyang pagbalik mga kapaglaom. So walay katapusan ato gid siya nga makauban. Now think of the Old Testament, how many times it happened. Many times. Sa mo ni ato pong basaw mga kapaglaom, please bear with me kay I would really love to emphasize this, mga kapaglaom. Zechariah chapter 1 verse 12 to 17, it says, "Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long will you not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which you were angry these 70 years? And the Lord answered, an angel who took to me with good and comforting words. So the angel who spoke with me said to me, Proclaim, saying, Thus says the Lord of hosts, I am zealous for Jerusalem, and for Zion with great zeal. I am exceedingly angry with the nations at ease. For I was a little angry, and they helped but with evil intent. Therefore, thus says the Lord, I am returning to Jerusalem with mercy. My house shall be built in it, says the Lord of hosts, and a surveyor's line shall be stretched out over Jerusalem, again proclaiming, saying, Thus says the Lord of hosts, my city shall again spread out through prosperity, and the Lord will again comfort Zion and will again choose Jerusalem. So you see, mga kapaglaom, that's the love of God exemplified to the experiences of His people. When His people nagbuhat og dautan, mao na, they repent, balik sa Ginoo. As you can see, mga kapaglaom, kabigid ang gugma sa Ginoo. Despite how many times nga gibuhat na ni sa mga tao, balik-balik mao na, pero iya pag gitagaag tsansa o sa dihang nihangyo sila nga balik, iya gyapon gidawat o gipabalik, mga kapaglaom. The last time it happened during the time of Esther, kabantay mo, when God's people turned back to God, His punishment turns against the enemy of His people. This is the theme of the Old Testament. This is exactly what we have in 7 seals, mga kapaglaom. When the people of God repent and choose to do His will, ask forgiveness, undang sa daotang binuhatan, balik sa iya mga kapaglaom, dawaton sa Ginoo yang makatawhan, ug panalanginan, mga kapaglaom. Even their enemies di na makahimo sa paggukod, pagduol sa ilaha, mga kapaglaom. Because that is the promise of God. That is His covenant to His people. The covenant of blessing, not the covenant curses nga mao gyapon na mahitabo kung dili ta maggahi gyapon tag ulo, mga kapaglaom. Now, darita, mga kapaglaom.
What do we have in the first 4 seals? The covenant curses. Now, what do we have in the 5th seal? We have God's people who were killed because of His word and testimony. The martyrs. Nangamatay sila because of Christ, because of Jesus. Because of choosing the narrow way. Choosing the hardship of being with Christ. These were the people of Jesus, of Christ, of God, mga kapaglam. They were killed because of the testimony. And they are crying to God, how long? Unsa man kadugay, O Diyos? Same expression from Zechariah. How long till God judge our persecutor? God's response was, just wait for a while. I will come in judgment against your enemies. So mo ni mga kapaglaom. Ato nakita dere, the first 4 seals, the covenant curses, atong isgutan kagabi mga kapaglaom. Especially nag-conclude ya sa fourth seals nga kung ang mga tao sa Ginoo dili mo buhat og maayong mo layo sa iyang kapaglaom, there were covenant curses nga mahitabo mao ni mauna. But in the 5th seal mga kapaglaom, na ni ang mga ato man ang pag-isgutan karon mga kapaglaom. Ato man ang isgutan karon. Naghila ka mga tao, hantod kanus ana man Dios. Ngayon mo ipadangat imong paghukom sa mga tao nga nagpasipala diha kanimo, nagbiay-biay nga ni kanamo og nagpatay, even kill them mga kapaglaom. God's response, according to Zechariah, just wait for a while and I will come in judgment against your enemies. Hulat sa makadyot kay akong paghahukman ang inyo nga mga kaaway. Now in the sixth seal, ikaw na mga silyo, we see all God's enemies were hiding. Mo na rin kapaglaom. Ang 6th seal, buo ni ang tubag sa 5th seal, mga kapaglaom. The covenant curses of the Old Testament was the background of the 7 seals again. So what can we learn here? The seal primarily deals with God's people or the church. Mao ni ang silyo mga kapaglaom. Nagisgot ni bahin sa history, sa katauhan sa Dios, especially His church. Covenant curses, on the other hand, are not against the enemies of God, people, instead specifically directed to God's people. But in the final stage of those covenant curses, when God's people come to God, asking God how long, they returned back to God. Now God's wrath turned against the enemy of His people, exactly what we have here in the 5th seal. So mao ni ang hitabo diri mga kapaglaom. The seals para ni sa mga primarily deals with the people of God sa iyang mga katawhan. And originally the covenant curses katong mga tunglo mga paglaom para po to sa iyang mga tao nga mopili sa pagsupak diha sa iya. But the end of time mga kapaglaom. This covenant curses, once ang iyang tao mo balik diha sa iya di na to nila maangkon katong mga saad sa tunglo mga paglaom. Apan katutanan maangkon as kinsa mga kaaway sa mga katawhan sa Dios mga kapaglaom. Ug mao ni diri sa 5th seal. Diri na ta mga kapaglaom. The 5th seal of Revelation chapter 6. Join with me in this reading mga kapaglaom kung asa man ikaw karon. Revelation chapter 6 verse 9 to 11 it says, when He opened the 5th seal, I saw under the altar souls of those who have been slain for the word of God and for the testimony which they held. So pag-abre ni Juan mga kapaglaom, nakita niya, narito ilalom sa altar ang mga kalag gipang patay tungod sa pulong sa Dios ug diha sa testimonya mga kapaglaom. Verse 10. And they cried with a loud voice saying, how long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on earth? 11. Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. So mo ni gipangitabo mga kapaglaom. Now when John saw this opening of the 5th seal, balikon ko, nakita niyang mga kalag ilalom sa altar mga kapaglaom magahilak hangtod kanus aman o Dios nga imo ming panimaslan. Hangtod kanus aman imo pagahukman or hukman ang tanan namong mga kaaway. Unsa tubag di mga paglaom? Human nga gitagaan sila white robe. Ingon dere, rest for a little while longer until both the number of their fellow servants and their brethren would be killed as they were was completed. Hantod nga matuman ang
pipila ka mga ihap sa mga matay ato man ang hisgutan karon mga kapaglaom. Now what Jan saw under the altar? Souls. Mingon din ang uban mga kapaglaom nung ay mga kalag nga katong ato ang pagtulunan sa kalag karon labi na sa kalibutan nga kung ang tao mamatay mo gawas ang kalag. No. In the Bible, souls in Hebrew original language nefesh nagpertains na dili sa mugawas sa tuwa kundi kita as a whole. Dunay lawas, pangunahuna consciousness, dunay gininhawa. This is what soul is mga kapaglaom. Kita. This is soul. Kalag mga kapaglaom. So sa alag tunod pagkaistorya, ang nakita ni Juan nga mga kalag, mga katawhan, ilalom sa altar, this is a symbolic reference to God's people who were oppressed, persecuted, and killed because of the word of God. Mga katawhan din sa Ginoo nga daog-daog. Katawhan sa Ginoo nga gipamatay. Katawhan sa Ginoo nga samalat yung kita niyo sa pictures, yung screen mga kapaglaom, pagpakaon sa leon, pangsunog, gipanglansang sa cross, gipang persecute, and many more forms of persecution mga kapaglaom nga tagamtaman. These are these souls. Mao ni nga mga katawhan, mao ning kalag nga nakita ni Juan. Again, dili tong kalag nga magawas kay kita ang kalag. Lawas, gininhawa, tao, kinabuhi, consciousness, kita, totality, mao ni ang kalag, buhi mga kapaglaom. So nakita niya mga tao. Symbolism or nagpasabot ng mga katao nga gahilak tungod sa ilaha nga mga nasinati nga mga pag-persecute ug panglutos mga kapaglaom. We will notice the location of the martyrs underneath the altar. Unsa ka nga altar mga kapaglaom? Of course, altar of burnt sacrifices. Kung asa tong sunugon kato mga mananap nga sa unang panahon ihalad mga kapaglaom. Because nganong diha man, the imagery of that is from the Old Testament. When the sacrifices was put on the altar, what happened to the blood? The blood was poured out underneath the altar mga kapaglaom. So, sa dihang ang usa ka mananap ihalad or adunay halad nga mananap mga kapaglaom, ang iyang lawas diha ihalad, ang dugo niya mga kapaglaom, unsa man? Mo agos Tagalog pa doon sa ilalim. Aguno dito sa ilalo mga kapaglaom. So mo din ang gigamit diri aron nga mas again nasabtan dayon ni pagbasa nila ani sa ilahang panahon ni Juan. Ay mao dinay buti pasabot ani kay mao ni mo na adunay sakripisyo, adunay mananap nya mao ni ang dugo mao ni mo na ila din nasabtan mga kapaglaom. So karon ato po ni nasabtan tungod lang pod sa Old Testament language sumala sa pagbasa mga kapaglaom. So we have here a symbolic reference to God's people that were persecuted and killed, and they were like sacrifices in behalf of the gospel. Revelation chapter 8 verse 13 it says, "And I looked and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe to the earth, to the inhabitants of the earth, because of the remaining blasts of the trumpets of the three angels who are about to sound." So like in the case of Abel, he was killed and his blood was crying to God for vindication. So we have the blood of those martyrs, saints, who is crying to God for vindication in asking the question, "How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood in those who dwell on the earth?" So woe, woe, woe unto you. Laban na sa kato mga enemy of God's people. Kalaban sa katawhan sa Dios mga kapaglaom. So, mo ito gigamit kanong altar mga kapaglaom. Because again, altar of burnt sacrifices, wala naman ito ginabuhat karon, but during their time, masabta nila. Kaya dito ang sa altar, na ang patyon, na ay dugo ba? Nga muagas magapaglaom. So the martyrs, katong mga martyr, nga nangamatay tungod sa pulong sa Ginoo, they were, sa tawag gani, mura sila gikumpara, mga kapaglaom, sa ginahalad nga mananap. Ginahalad nga mga mananap magapaglaom sa karaang panahon during the time of sacrificial system in the ancient Israel. So these were the language ng gigamit diri mga kapaglaom. We can see here the expression, "those who dwell on earth." Sa mga itong ibasa mga kapaglaom, there is Revelation mga kapaglaom. Ato ang gibasa. There is a Revelation 8 verse 13.
with a loud voice, woo, woo, inhabitants of the earth. Nagpuyo diha sa kalibutan. Ang praise nga, those who dwell on earth, nagpuyo sa kalibutan, it's always a reference to the wicked. Mga dautan, in the book of Revelation, a constant reference to enemy of God's people. So alaot, kadtong mga nagpuyo sa kalibutan, doing worldly things, living worldly, and choosing world instead of choosing God. So woe unto them. Alaot sila mga kapaglaom. So can you see that God gradually, katubitang paghilak sa mga martir, kanus aman Ginoo, kanus aman nimo panimaslan mao ni mao na. Pero ato nakita hinahinay nga ginatubag sa Ginoo ang mga paghila ug yangungo rather sa ato ang mga martyrs nga gibasa diri sa fifth seal mga kapaglaom. So when God's people asking God for the vindication with regards to those who dwell on the earth, what are they praying to God? For the vindication and judgment of their enemies, mga kapaglaom. So they place their trust in God. Ikaw na'y bahala, Ginoo, kanus aman. Hindi mo ni hukban sila. Ikaw na'y bahala. But their enemies are now harming them. We have a great and encouraging message here, mga kapaglaom. How long, O God, is a perennial cry. Hilabihan nga paghilak sa mga katawan sa Diyos. Di lang kay karon, kundi maskin pagikan dito sa pinakauna pagyud nga mga Kristohanon, mga kapaglaom. In the beginning of Christian history, naanay pagyangungo o paghilak, mga kapaglaom. Tungod sa mga injustice nga mga naagian. Pagbiay-biay, pagpatay, umaunay mauna, mga kapaglaom. Nga na-experiencehan. So the plea of this martyr in scene of the fifth seal presents the plea and prayer of God's people since Abel until the time of very end. Balikon ko, mga kapaglaom. In the history of Bible, patindaghan na mga katawhan sa Dios nga gipamatay, gibuhatag dautan, gibiay-biay, gikansyawan, mauna, puro negatibo mga kapaglaom. And the fifth seal symbolizes all of this. Nga katong paghilak, paghangyo, pagyangungo, wala to pa sa Tagalog pa, kanabitang baliwala lang sa Ginoo. Kundi iya dito yung gipaminawan mga kapaglaom. Ang ihalang giingon unsa man, wait until a certain time, until a certain period. Kay iyahang tubagon kini nga mga paghangyo o mga pagampo, mga kapaglaom. We saw in the book of Daniel chapter 2. Kung sa inyo pamilyar o kung sa wala, ang Daniel chapter 2, mga kapaglaom, na di ang bulawan, silver, bronze, bakal o antiil kay bakal sa gulag yutang kulunon o dunay bato nga wala gisapsap sa tawhanong kamot ning lapdo sa mao nga larawan o bungkag. Ang katong gold nagsimbolo tog Babylon, ang silver nagsimbolo og Medo-Persia, ang bronze nagsimbolo og Greece, ang bakal nga sa patiis nagsimbolo to mga igsuon og Rome, and then ang tiil, ang bakal o ang yutang kulunon nagsimbolo sa divided kingdoms mga kapaglaom, and the stone nga walay bili nga nilapdos sa mao nga larawan gasimbolo sa pagbalik ni Ginoong Hesus mga kapaglaom. So that was the unfolding of earth's history from Babylon up to the coming of Christ mga kapaglaom. Mao to siya ang gitawag ani ang summary mga kapaglaom. In the book of Daniel, certain period had passed. Mao tong ingong karon. For example, a time of darkness in the Middle Ages. But God says, the time is coming, but I will judge your enemies. We notice in this text that God says to the martyrs, you need to wait a little bit longer. It's very hard to wait. Lisod kayo maghulat mga kapaglaom. And we want to know already the answer. Gusto tayo makabalo sa tubag. Pero sama so nakita sa screen mga kapaglaom, that is the season of life. Doon ay summer, winter, autumn, fall, balik-balik, mauna mga kapaglaom. Same as true sa tuwa. Nate winter, at butang ang ato winter mga kapaglaom, kahilabihan na ito kasubo, problema, mauna, paghilak, Ginoo, ito kanus aman. Pero moabot yun ang summer mga kapaglaom. Dili permanente tugnaw o bugnaw. Muna yun sa Ginoo nga hulat lang, wait lang. Sa kamayo pa, pagtagad lang. Wait lang mga
kapaglaom. Then, after this waiting mga kapaglaom, o before iya paingon nga mauna, then a white robe was given to each of them. What is the message here mga kapaglaom? God is telling them, you are safe. You belong to me. You are under my protection. Ka-remember mo ganina mga kapaglaom? When the people of God commit something terrible, not just terrible, but stray away from God, doing the complete opposite of what God had commanded, tanggalon tong protection. This time, mga kapaglaom, ibalik tong white robe. Ug suluban ang katong mga katauhan, especially those martyrs, those individual who are not afraid to face death because of the word of God. Wala sila nahadlok mga kapaglaom, sipatyon sila. No! Why should I be afraid? If God is with me, and the promise of eternal life is a reality. Sumaw na mga kapaglaom nga gihatag sa ilaha ang white robe. Robe of righteousness nilang sulubon ng paglaom. The symbolism is what? Protection. And assurance that you belong to me. Ako ikaw, busa ako kang proteksyonan. But in verse 11, it was said to them that they should again rest a little while longer. Why? Until, ingon man ito, hangtod daw, both the number, ihap, of their fellow servants and their brethren would be killed as they were, was completed. So may puti pasabot ay mga paglam. Hulaton pa nga doon ay ihap, sa ato pa, at ibutang, kung 500,000 ang ihap, hulaton pa nga maabot o 500,000 ang mga matay, adisir nga dunggo na pagampo. We need to go to original mga paglam. Kaya daghanam tayong mga tools na pwede gamiton. Because naay somewhat wrong translation nga nahitabo diri mga paglaom nga na-influensahan ang mga pipila ka mga pagsabot, pagtulon pagtudlo sa Biblia nga ang uban moingon nga katong ihap nga gihulat mao to ang pagsilyo sa 144,000 nga piting layuan ng mga kapaglaom. But sa original nga pinulungan mga kapaglaom nga nagapaminaw karon, di na to mabasa diha ang word nga number or ihap. Wala diha mga kapaglaom. So mao na diri ang I would like to sa tawag ani segue gamay or no, this not segue kay part man gyapon eh. But atong explain mga kapaglaom aron dili ta sama sa ubang nga nagunahuna nga ay hulaton pa to katong particular nga ihap para mahitabo ni mao na. But the text is telling us God is talking to the martyrs. They were given white robes. In other words, your salvation is secured. But you have to wait for a while until the time is completed. I do believe mga kapaglaom, and the text in our study tonight is telling us, though they died in the hands of men, though nangamatay sila sa kamot sa mga katao, ilang kaaway mga katauhan nga nag-persecute sa ilang kapaglaom, though they died during their timeline here on earth, but the message of assurance and the message of salvation mga kapaglaom is real to them. Og ila kining madawatan mga higala, mga kapaglaom. And you can also have that robe, the white robe, the robe of righteousness. Pwede ikaw makaangkod na kapaglaom kung ato nga dawaton si Kristo diha sa atong kinabuhi. Ato ning pagasulubon sa iyang pagbalik, we will be assured, we will be secured, and we will be protected by God eternally. Ug kita makikuban siya hangtod sa walay katapusan diha sa dapit nga giandam alang kanatong tanan mga kapaglaom. The fifth seal within the covenant curses is a great promise. Whenever God people depart from God, mga wala, mga kapaglaom, mubuhat o di mao, were consequences. This is what the first four seals are teaching us. But whenever God's people come back to God, mubalik sa Diyos, there is always hope. Adunay pirmi paglaom sa tao nga mubalik sa Dios mga kapaglaom. Even our church is full of imperfection. It is still God's church. Yes, the fifth seal has historical application and the medieval period, of course, but it contains a message for God's people for all time. Tinuod, daghang nangamatay itong medieval period mga kapaglaom, daghang pang
gipanghalad sa mga leon, gipangpakaon sa mga leon, brother, gipangsugba, gipanglansang sa cross, gipamatay. But the message that this book contains, it also speaks to us up to this modern day and until the last day, mga kapaglaw, which I do believe na part na ni ana, mga kapaglaw. Diri na ta sa sixth seal, cosmic disturbance. Revelation chapter 6 verse 12 to 7, I look when he opened the sixth seal. Nakita na po ni Juan nga nabrihan ang sixth seal. Again na, seventh seal, yung palaom na natin sa sixth seal. Second to the last seal. And behold, there was a great earthquake. Dako kayo nga blinog. And the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood. And the stars of heaven fell to the earth as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. Then the sky receded as a scroll when it's rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. The sixth seal, nagsunod ni siya sa fifth seal. And in the fifth seal, we have people praying for God, for protection and vindication. Now that we have in sixth seal, finally, God's judgment is coming, mga kapaglaw. What does martyrs pray? Or martyrs prayed, mga kapaglaw? Kato ilang giampo kung unsa man kato. Now, this is God's answer to them. Mao ni ang pagtubag sa Ginoo, silang mga pagyango o paghangyo, mga paglaw. We have here the promise, and the fifth seal has been fulfilled. Kung sa ingon sa Ginoo, paghatag sila white robe, hulat lang mo. Hantod nga moabot ning particular nga event o panahon. Now, sumala pa ka sa Ginoo, mga paglaom, judgment will come to those enemy that cause many harms to His people. If we take the seal historically, no doubt the sixth seal brings us to the second coming of Christ. When the Lamb opens the sixth seal, there were supernatural signs that take place. Terrible earthquake, darkening of the sun, darkening of the moon, finally, the falling of the stars. Revelation chapter 6, verse 12 to 17, it says, in the kings of the earth and the great men, tato pa ang mga nasa gobyerno, mga hari, mga presidente, mauna. The rich men, tato pa mga businessmen. The commanders, military. The mighty men, tanan nga mga sikat mga kapaglaom, every slave and every man hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains, inside to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of Him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great day His wrath has come, and who is able to stand? Unsa ang reaction mga paglaom? Again, balik tagamay sa fifth seal. Ang fifth seal na dito nakita ni Juan, ang mga martyrs gipamatay, mga katawhan nga faithful sa Ginoo mga paglaom, they were crying. Unsa gato ilahang paghilak, kanos aman ang vindication. Kanos aman nimo hukman kini mga tawo nga nagpasipala diha sa imo, nagbuhat og daotan sa mua, nagpersecute sa mua, nagpatay sa mua, mauna. God's answer what? Tagaan sila robe, and then the statement, wait for a little while. Sixth seal, mo ni ang tubag mga paglaom. Og mahitabo ni siya rather, diha sa iyang pagbalik. Nga sa iyang pagbalik, ang tanan nga mga daotan ng mga tao, maski unsa pa ilang rasa, maski asa pa silang gikam, maski unsa pa ilang kulay, mga kaibigan, silang lahat mutago tungod kay di sila ka agwanta sa himaya sa Ginoo ug mahangyo nga sila pagatabunan makapaglaom. Mao na ni ang tubag sa mga paghangyo sa mga martyrs sa fifth seal mga kapaglaom. Now, Christians struggle to understand this praise, but praise be to God, we have the answer mga kapaglaom. Kaya ang ilaham ko pangutana, ang ilang una rather, nga dili ni literal ng mga pangitabo, kundi symbolic. We need to be reminded the principle in Revelation 1:1 that Jesus uses sign and symbol to convey His message, right? So bakaingon ta ay symbolic yun ni pastor kay mo man nasa Revelation 1:1. Na mauna siya ang theme sa Revelation, yes. But this particular verse, this is literal. Why? Because we believe that this already happened. Lisbon earthquake 1755, dark day May 19, 1780. Meteor shower of Atlantic Ocean, November 13, 1833. We believe these things because it already happened, mga kapaglaw. But in the latter years, some people starting to question it.
This understanding rather, dili ni understanding sa Seventh-day Adventist mga kapaglaom. Kaya understanding nga symbolical ng mga panghitabo. No, it was the understanding of all the Protestants during the Second Great Awakening. When the Protestant of the North America started thinking about the second coming of Christ, many great reform movements started. Missionary trainings, biblical societies, and proclaimed the word of God. They said all of this is symbolic. Sa ato pa, dili na patulong ang Seventh-day Adventist mga paglaom to view this particular verse mga paglaom, Revelation chapter 6 verse 12 to 17, as what? Symbolic. This is literal. Why? Balik ta sa verse mga kapaglaom, o sa passage rather. Revelation chapter 6 verses 12 to 17. Tanawan niyo mga paglaom, nagi-flash man sa screen, na mas screen to makita kapag laom. Basahan niyo uban ko. Verse 12 to 13. I looked when he opened the sixth seal. Si Juan ha, balik ta, nakakita. Behold, there was a great earthquake. Kilabiyang kakusog nga linog. And the sun became black. Mo na yung word mga paglaom. As sackcloth of hair. Sama sa usa ka sackcloth of hair. And the moon became, unsa man, ang bulan daw nahimong sama sa, abo doon ako nag-get sa banyo mga paglaom, ang bulan nahimong sama sa dugo. In the stars of heaven, ang mga bituon sa langit, nangahulog sa kalibutan, sama sa usa ka kahoy sa fig mga paglaom nga nangahulog ang iyahang mga sagbot. O nahulog ay hang mga leaf, mga dahon. Then the sky receded as a scroll. Ang langit to napilo sama sa linukot ka papel when it is rolled up and every mountain and island was moved out of its place. And I would like to emphasize to mga kapaglaom. Nga kini siya literal. Why? Aside sa Matthew 24, ato mabasa diha nga literal gyud nga mga panghitabo mga paglaom, si Kristo mismo niingon nga mahitabo ni literal. Diha ladaan sa verse dito mo bulag. For example, maingon tag ang bulan ang iyahang kapula sama sa dugo. Sa ato pa, kung ang bulan dili literal nga bulan, nganong gamito man ang word nga sama sa, like. Pag gamiton ang sama sa, ang katong gidescribe mga paglaom, literal. Maunang gidescribe siya nga sama sa, as, or like. So, as you can see mga paglaom, thorough reading the book of Revelation will give us a definite answer and understanding. So this particular passage is not symbolism or symbolic in nature, but this is literal event nga mahitabo gyud mga paglaom. Again, kung hawat na rin nga book sa Revelation, matutag Matthew, Christ himself states nga mao ni mga panghitabo literal event during or prior to his coming mga kapaglaom. So this is telling us now, brethren, mga kapaglaom, that after the Middle Ages, the fifth seal, mga Middle Ages, the earth is now entering to its last phase of history, the last days, mga kapaglaom. We saw it happening. We don't know when and how long. For us, waiting is tugay kayo sa katuig, pero tugaya. But with God, ang sa kalibo katuig murag usa ka adlaw mga kapaglaom. When our Father nga paglaom gives us time to wait, kinahanglan ginta maghulat mga kapaglaom. Then finally we have the second coming of Christ and the judgment of the enemy of God's people. Wow. What a wonderful scenery, mga kapaglaom. When that day comes, when we will be seeing Jesus face to face. Ato na siya makita ang palaom, di lang kay mauna, but we will see Him face to face, mga kapaglaom. The answer to the crying of the martyrs in the fifth seal, this is the answer. His second coming, mga kapaglaom. In all of His people, tanan niyang mga katawhan, magmaya ug maglipay tungod sa iyang pagbalik.
Isaiah 2 verse 19, they shall go into the holes of the rocks, mga kaaway, mga kalaban, and into the caves of the earth from the terror of the Lord and the glory of His majesty when He arises to shake the earth mightily. And John saw different classes, poor, rich, katotong ibasa ganina, kings, etc. That the cause of struggle of God's people, katong mga daotan ng mga tao, hinundan nga matay ang mga katawan sa Diyos at the mountains hiding because they cannot stand the glory of God, mga kapaglaom. Remember mo sa pangutana ganina? Now the question is, who is able to stand, mga kapaglaom? Isaiah chapter 10 verse 8, also the high places of Aven, the sins of Israel shall be destroyed. The thorn and thistle shall grow on the altars. They shall say to the mountains, cover us, and the hills fall on us. Luke 23 verse 30, Jesus states, then they will begin to say to the mountains, fall on us, and the hills, cover us. So, in the Bible, mga kapalawang, balik-balik, it's balik-balik a statement nga, when Christ will come, all of His enemies, the enemy of His people rather, magtango kay di sila kaagwantas paghanduraw o paglantaw sa himaya sa Dios, mga kapaglaom. What is the question that the enemy of God people in different classes asking? Pag-abot sa dako nga adlaw sa Dios, unsa katong pangutana, mga kapaglaom? Kinsa may maka-stand? Who can stand? Kinsa may makabarog? Because when Jesus comes, there will be an earthquake where there is no distinction between good or bad. Jesus is coming, pouring all this wrath. It appears all the inhabitant of the world is subject to the judgment. That is why the wicked is asking, who can stand? Kaysa dako kayo nga linog, dako kayo mga panghitabo, di lang kayo mga dautan, pati nito mga maayo, makatagamtam nini mga paglaom. Pero again, the promise of protection naa sa katawan sa Ginoo, mga paglaom. Pero nangutana ang mga dautan, kinsa may takos or arang makabarog? Kinsa may makastad ining dako kaayo nga mga panghitabo sa kalibutan, mga kapaglaom? Kinsa may makabarog ug makatindog niini, mga kapaglaom? Now, mauna ang ato ang pagalatawon ug mapuhon diha sa Revelation chapter 7, mga kapaglaom. And we will notice something. You expect that the seventh seal will be open, but it's not so. Kay naay interlude, mga kapaglaom. First, second, third, fourth, fifth, sixth, wala pa dayong giabrihan ng seventh. Kay naay interlude. Ang seventh seal, maabrihan chapter 8 pa sa Revelation. Pero ang atong pag-isgutan ug mapuhon, mga kapaglaom, seventh or chapter 7 sa Revelation. Mao ni diri makita anto ang tubag sa pangutana sa mga daotan. Kinsa may takos o arang makabarog o makatindog sa dako nga mga panghitabo nga moabot sa dihang nga si Kristo mobalik na, mga kapaglaom, who will be able to stand. Mano, Revelation chapter 8 verse 1, diri pa na abrihan ang seventh seal. When He opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. So mao ni, mga kapaglaom, akong giingon nga interlude, mga ito pag-isgutan og bapuhon, mga kapaglaom. John does not provide an answer for the silence, but the Old Testament does. Ingon diri, Zephaniah 1:7 and Zechariah 2:13, ingon diri, be silent in the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand. For the Lord has prepared a sacrifice, He has invited His guests. Be silent, all flesh, before the Lord, for He arose from His holy habitation. So silence is always associated about the coming of God in judgment. When God is coming to judgment, the enemy of God's people, there is always silence in heaven, mga kapaglaom. So, after the opening of the seventh seal, mao na to ang panahon sa judgment, mga higala, mga kapaglaom. Again, the answer of God to His martyred people sa pangutana, kanus aman o Dios ikaw, muhukom ni ining mga tawhana, mao na ni, mga kapaglaom. But before going to Revelation chapter 8, sama sa kaingon, tomorrow, we'll be talking about Revelation chapter 7. O atong tubagon to pangutana sa mga daotan, kinsa may arang og takos makabarog ug makatindog nining dako nga mga panghitabo sa pagbalik ni Kristo, mga kapaglaom. Now, among the Jewish people, when the Revelation was written, it was believed that the silence occur in heaven so that the prayers of the saints can be heard in answer to the judgment is over the wicked. So, ang mga Hudiyo, nakadevelop sila og kaning gitawag ilang tradisyon that the silence of heaven means what? Nga katong hilom sa langit, mo na ang gituyo to sa Ginoo, mga kapaglaom, para daw madunggan sa Ginoo mga pag-ampo sa mga matarong. Pero ilahara po na nga, but it somewhat makes sense, mga kapaglaom. But it's just their tradition, mga kapaglaom. John is using this concept to tell God's people that after the second coming of Christ, there will be a great silence
when all of heaven will look in awe about the final judgment that God will bring to the planet Earth, mga kapaglaom. So as you can see, despite all of this judgment happenings, great things to happen, the good thing about this, mga kapaglaom, God will give His people the white robe, the robe of righteousness, an indication that whoever person wear this robe, mga kapaglaom, kung kinsa man nga magasuot niini, kato nga tao, higala kapaglaom. Siya, katawhan sa Dios, makaangkon sa proteksyon, pakiguban sa Ginoo, ug sa langit no nga puloy-anan sa walay katapusan. And that is how Jesus love revealed. Higala kapaglaom, salamat sa inyo nga again pakigkuyog sa tuwang study this evening, ng gabiuna. Ug mapuhon, mupadayon ta sa tuang pagtuon, mga kapaglaom, niya natong series Jesus Love Revealed Season 2. Ug again, ato pag-isgutan, Revelation chapter 7, pwede ka muna og basa karon, mga kapaglaom. Kapaglaom, kung asang manigaw karon. Aron nga ugma puhod, dali lang kay nato, dali ta makarelate sa tuong pag-isgutan. Revelation chapter 7, mga kapaglaom, diha ta mag-focus. Tubag sa pangutana sa mga dautan, kinsa may arang takos sa pagtindog ug pagbarog, sa dagko nga mga panghitabo, diha sa pagbalik ni Kristo, mga kapaglaom. Apan ining kagabiuna, wala tayo oras o igong panahon sa pagpadayon sa unahan, busa sa ngalan na lamang sa tanad ng mga administrators sa Northern Davao Mission, atong presidente, Pastor Sats Juan, Executive Secretary, Pastor Jasper Love Panuncio, ato nga Treasurer, Sir Lloyd Chinido, Communication Director, Pastor M. Vladimir Ondalok, tanan nato nga mga directors, mission directors, staffs, and Hope Channel crew, mga kapaglaom. Ako, Pastor John Michael Cusero magaingon, together, let's plant seed, nurture soul, and grow in faith. Mag-ampo ta, mga kapaglaom. Daghang salamat o Diyos, imuhang kaayo, pakiguban, pagpanalangin nga ni kanamong tanan, sa among pagtuon ni kagabion na amahan. Kami nagaampo Diyos nga kini nga pagtuon. Aduna may mga butang nga dili siguro namo makuha karon apan nagatuo mi amahan nga kini sa dagan sa panahon labi na sa pagbrayon sa pagtuon ug pagbasa sa balaang kasulatan, kini mas mapalig-on, mas maklaro, mas mahimong tata og tin-aw ug kami makahimo sa pagpadayon labi na sa among panaw nga adunay buhi nga paglaom amahan nga diha sa imong pagbalik ug pagpadayag amo ikaw makauban sama sa imong saad. Magapadalangin ikaw sa tanan nga nagapaminaw karon gikan sa television, gikan sa mga platforms, sa cellphones, laptops, sa radio, sa tanan o Dios nga mga medium kung asa man sila gapaminaw karon, magapanalangin ikaw ug imo kaming ubanan sa among panaw nining kalibutan. Pasaylo kami sa among mga sala. Kita na namang ginasalig sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen. Mga kapaglaom, inyong nasubaybay kung unsa gyud kanindot ang balaang kasulatan nga nagsulti kanato nga sa diin tinuod og madayag gayud ang kamatuoran. Gani mga kapaglaom, atong nabal-an ang history kaniadto og sa presente karon nga atong pagkinabuhian nga kini usab may kalambigitan sa atong kinabuhi ingon man sa atong kaluwasan nga gitanyag sa ato ang buhi na Dios. Busa mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pagpaminaw and ayaw mo kalimot mga igala sa pag-comment og sa pag-share sa ato ang mga live stream and ilabi na niini nga nindot nga series. So mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Busa, sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa kamahan sa Northern Davao Mission, ang atong President, Elder Sets Juan, ang ato ang Executive Secretary, Pastor Jasper Love Panuncio, and ang ato ang pinalangga nga Treasurer, Sir Lloyd Chinido, and also sa ato ang Communication and Parl and Hope Channel Director, Pastor M. Vladimir Ondalok. Above all, Jesus Christ, the great provider, the divine executive producer. Kini ang inyong ubos nga higala, kapaglaom Gerard Lawag, magaingon diha kaninyo. Daghang salamat sa inyong pangpaminaw, samtang kita magapadayon sa pagsibya sa paglaom nga ang Dios mubalik. So mga paglaom, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug sa pagsuporta ni ining taknaa. And maayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan.
nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at sa lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Ang buhay ay italaga, baka pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakadipa, naghihintay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapdi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo.